Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos sabihin sa akin ni Maureen ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, mabilis akong lumabas mula sa hotel room na pinagdalhan ko sa kanya. Alam kong gago ako. Ewan ko kung bakit iyon nga ang lumabas sa labi ko. At hindi ko man lamang binawi iyon. Kahit pa umiiyak na siya. Pinagsusuntok ko ang manibela ng kotse. Dahil sa matinding galit, kabiguan na aking nadarama. Bigong-bigo ako sa aking sarili. Binigo ko si Maureen. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na siya sasaktan pa. Pero sobra ko siyang nasaktan ngayon. Idinamay ko pa pati ang anak namin dalawa. I always wanted to have a child with her. But this is not the right time for that. May aasikasuhin pa akong mga importanteng bagay. At hindi ko alam kung anong magiging resulta nito pagkatapos. Natatakot ako na baka madamay siya. Pag malaman ng mga kaaway ko na ipinagbubuntis niya ang anak naming dalawa. Natakot akong mawala si Maureen sa akin, tulad ng pagkawala ni Angela. At ang bagay na ito ang dahilan, kaya kahit hindi ko sinasadya ang mga nanula sa mga labi ko, ay hindi ko man lamang ito binawi sa kanya. Parang saramplakan na pabalik-balik sa aking isipan ang aking sinabi kanina. Hinawakan ko ang manibela. At imbes na balikan si Maureen para bawiin ang aking sinabi at magpaliwanag sa kanya, mas pinili ko ang umalis. Kailangan ko ng panahon para mag-isip. Hindi ako makatulog. Pabalik-balik sa aking gunita ang umiiyak na mukha ni Maureen. Ang sakit na lumatay sa kanyang mga mata ay parang kutsilyo na tinutusok sa puso ko. Napakagago ko talaga. She is pregnant, bro. Ani ko at inilapag ang hawak kung baso na may alak sa countertop. Kausap ko si Grayson. Kasama ko siya dito sa bar na madalas naming puntahan. It's a private bar na para lang sa piling tao lamang. Nasa isang VIP room kami. Si Grayson ang madalas kong mapagsabihan sa mga problema ko. Inilapag din niya ang hawak na baso sa countertop. Gusto kitang i-congratulate. Pero hindi ko nakikita sa mukha mo na masaya ka. May problema ba? Natatakot ako para sa kanya. Alam mo naman na kailangan ko pang tapusin ang giyera sa pagitan namin ni Dario at ng anak niya. At masyadong mapanganib ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahinatnan. Sa pagkakaalam nila, hindi seryoso ang relasyon namin dalawa ni Maureen. Kaya hindi nila ito pinakikialaman. Ayaw kong madamay pa siya pag nalaman nila na ipinagbubuntis niya ang anak namin. Paano ako magiging ama sa anak ko kung hinahanting ako ng mga kalaban ko? Alam mo naman na aalis ako at giyera ang pupuntahan ko. Nalulumbay kong sambit saka ako muling uminom ng alak. At sinabi ko sa kanya na ipalaglag niya ang anak namin. Napamura naman ito na mahigpit sa kanya. Inilapag ko muli ang baso sa countertop at kinuha ko ang botelya ng alak. Diretso kong ininom na parang soft drinks ang lahat ng natira na alak dito. Talagang gusto mong ipalaglag ang anak mo? No. Then bakit ka naglalasing ngayon? Bakit hindi mo siya puntahan at humingi ka ng tawad sa kanya at ipaliwanag mo ang side mo? Di ba yan dapat ang ginagawa mo ngayon? Sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Hindi ko magagawa. Mawawala siya sa akin pag sasabihin ko sa kanya. Ayokong mawala siya sa akin. Sandali siyang tumitig sa akin saka siya na pabuntong hininga. Sa palagay mo ba, hindi pa rin siya nawawala sa'yo pagkatapos mong sabihin sa kanya na ipalaglag ang anak niyo?
Ina siya, Alfred. Alam mo ba kung gaano kasakit sa isang ina ang bagay na yan? Sa ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, wala na siya sa'yo. Tuluyan ang mawawala ang babaeng mahal mo. Ngunit kung ayaw mo namang mawala ito sa'yo, bigyan mo siya ng assurance. Kung mahal ka ni Maureen, maiintindihan ka niya at handa siyang hintayin ka. Tumayo siya at kumuha muli ng alak. Naglagay muli siya sa kanyang baso. Ininom muna niya ang alak. Saka siya nagsalita muli. Kung ako sa'yo, lagyan mo na ng singsing ang daliri niya. At mag-propose ka na sa kanya. Uwi ka nito sa kanya. At habang wala ka, kami muna ang magtatago sa kanya. May lugar akong alam na pinaka-safe para sa kanya sa isang isla. Alam mong walang makakapasok sa kahit ni sino doon. Is guarded by our security. At alam mong hindi basta-basta ang security na tinutukoy ko. Kaya sinisigurado ko siya sa'yo na safe siya doon. Sigurado naman ako na may iintindihan niya kung bakit kailangan niyang iwan pansamantala ang buhay niya dito para sa inyong dalawa. Halos buong gabi kong pinag-isipan ang sinabi na iyon ni Grayson at kinabukasan buo na ang aking desisyon. Masaya ako na bumalik muli kay Maureen. Kaunting sakripisyo na lang. Tama naman si Grayson. Maiintindihan naman siguro ni Maureen kung bakit kailangan niyang iwan ng pansamantala ang nakasanayang buhay niya rito. Para din naman ito sa pamilya naming dalawa. Kunting panahon na lang naman ang kailangan ko. And we will back to normal again. Pipilitin kong makabalik ng buhay para sa kanila ng anak ko. Bago ako pumunta sa hospital na pinagtatrabahuan ni Maureen, dumaan muna ako kay Mama Lucy para bilhin ang pinakamahal na wedding ring na dinisenyo naman ni Danaya. Dumaan din ako sa isang flower shop para bumili ng bulaklak na para kay Maureen. Tinawagan ko din ang kaibigan kong Huwes para sa kasal namin ni Maureen at ang kilala kong designer para sa gown na susuotin ni Maureen sa kasal namin. I plan to propose to her and then marry her right away. Kung tatanggapin niya ang proposal ko at magkaliwanagan na kaming dalawa, ay pakakasalan ko na siya kaagad. Pumunta ako sa hospital na pinagtatrabahuan ni Maureen. I waited her, pero masyado siyang busy sa mga panahon na yon. Madami siyang pasyente na nanganak at karamihan ay high rest pa. Halos 4 na oras na akong naghihintay sa kanya at plano ko pa siyang hintayin hanggang sa matapos na siya. Pero nakareceive ako ng tawag mula sa taong binayaran ko para hanapin si Angela. May balita na raw tungkol dito. Umalis muna ako para katagpuin ang taong binayaran ko. Pero plano kong balikan si Maureen. Kalalabas ko lang mula sa hospital nang nagkasalubong kami ni Gio. Bro, sinong binisita mo dito? At may pabulaklak ka dyan? Nakangiti niyang tanong. Inaamin ko na inis ako sa kanya dahil sa sobrang close nila ni Maureen. At dahil na rin sa mga lumalabas na balita na in love sila ni Maureen sa isa't isa at ikakasal na silang dalawa. Nagsiselos ako sa kanya kaya medyo sumama talaga ang aking mood pag nakikita ko siya. Sino ba ang pinuntahan mo dito? Hindi ko maitago ang inis ko. Hindi ako natutuwa sa kanya. Sino pa ba ang pupuntahan ko dito? Yung fiancé ko lang naman na si Maureen. Nakatawang sambit nito. Naikuyom ko ang aking palad sa sobrang inis. Kung hindi lang siya kaibigan ni Maureen, ay nasa hospital kaming dalawa. Baka kanina ko pa siya nasuntok. Huwag mo ngang angkinin siya na sayo. Hindi kayo ikakasal na dalawa. Dahil may mahal siyang iba at ikakasal na siya ngayon. Selos ka lang pare. Pero seryoso, mahal ko ang kaibigan ko. Kung saan siya masaya, doon ako.
Pero kung sasaktan mo lang ang kaibigan ko, handa akong saluhin siya. And when I did, hindi mo na siya mababawi mula sa akin. Natakot ako sa kanyang sinabi kaya mas lalo kong na-realize na tama lang ang naging pasya ko. Kung hindi ko susundin ang advice sa akin ni Grayson, baka wala na akong babalikan pa dito. Baka tuluyang maagaw ni Gio si Maureen mula sa akin. Naglalakad ako papalapit sa aking kotse. Akmang bubuksan ko na ito nang may isang matigas na bagay na ipinalo sa akin. Napalingon ako sa gumawa nito. 2 lalaki ang nakita ko. Gusto kong gumanti na agad na naging blurred ang aking paningin at huli kong natandaan ay ang pagdilim ng aking paningin. Nagising ako sa isang madilim na lugar. Nakaupo habang nakagapos ang aking mga kamay patalikod. Pinilit kong kumawala pero hindi ko magawa. Wala akong kakayahan na gawin ito dahil maliban sa mahigpit ang pagkakagapos sa akin, nanghihina pa rin ako. Napatingin ako sa kawalan at hindi ito ang magiging katapusan ko. Babalikan ko si Maureen at ang anak naming 2. Sina Dario at Raymark ang may pakana sa nangyari sa akin. Ito ang pinoproblema ko sa mga nakalipas na araw. Nagising si Dario mula sa pagkakakoma nito at ginamit na naman niya si Angela laban sa akin. I was forced to finance Raymark para sa mga plano niya laban kay Ethan. Nung yung tinago ko ang sekretong pag-finance ko sa kanila sa mga kaibigan ko na kalaban ng grupo ni Raymark dahil natatakot ako na baka madamay si Maureen at baka mapanganib ang buhay naman ni Angela. Hanggat hindi ko pa natatagpuan ang aking kapatid, dapat ako mag-ingat. Pero kalaunang sekreto ko din na inamin sa Saavedra Brothers ang ginawa ko. Ginawa ko ito para sa De La Cuesta, isang arkitekto si Raymark. Isa siya sa magaling na arkitekto ng De La Cuesta firm, kung saan ang half-brother ko na si Santi ang head director nito. It is a part of De La Cuesta Corporation na si Axel naman ang CEO. Gusto ni Raymark na paghigantihan si Ethan, habang gusto naman ni Dario na pabagsakin ang mga De La Cuesta. At uunahin nila ang firm nito at kailangan nila ang pera ko para maisagawa ang lahat nilang plano dahil naubos na halos lahat ng pera nila. Nagka-problema nga ang hinahawakan na negosyo ni Santi, kaya bago pa lumala ang lahat ay kailangan na niya itong mapatigil. Kasama ang mga Saavedra triplets and their personnel. Kaya naman nagplano sila na buwagin ang Dark Rose Gang. Nabuwag na ang kanilang grupo noon, pero may mga kasama pa rin sila na nanatiling loyal. At unti-unti na nga nilang binabangon muli ang kanilang grupo. Bago pa sila lumakas muli ng sobra, kailangan na namin silang mapabagsak. Sabi nga nila, dapat mag-ingat pa rin sa mga nakakasalamuha mo. One of the Saavedra personnel who is serving them, simula pa lang sa ama nila na siyang nagtatag ng Saavedra Mafia Group, betrayed us. And this is the reason why Dario and Raymark, kaya kinidnap nila ako. Pinilit nila akong permahan ang mga dokumento na nagpapatunay na ibinigay ko sa kanila ang lahat ng ari-arian ko. Nagmamatigas ako. Wala akong pakialam sa mga bugbog na natatanggap ko mula sa kanila. Hindi ko iniinda ang sakit sa tuwing nilalatigo nila ako o pinapaso nila ang likod ko. Halos lahat ng physical na pang-aabuso ay ginawa na nila sa akin. But still, hindi ko pa rin pinirmahan ang dokumento. Tinanong ko sa kanila ang tungkol kay Angela. Pwede kong pirmahan ang mga dokumento kapalit ni Angela. Yes, kaya kong ibigay sa kanila ang kayamanan ko. Dahil alam ko naman, mababawi ko din ito mula sa kanila pag may pagkakataon na ako. Pero kailangan ko munang masiguro ang kaligtasan ni Angela. Pero wala silang maipakilala sa akin na kapatid ko. Akala ko mananatili akong magmamatigas, pero ginamit nila si Maureen laban sa akin. Alam ko na ikinasal si Maureen kay Gio.
Kitang-kita ko ang paglalakad niya sa aisles habang nakasuot ng kasuotan ng pangkasal. Napakaganda nito. Nasaktan ako sa isipin na ang pinapangarap ko para sa aming dalawa ni Maureen ngayon ay nangyayari na nga, pero iba ang lalaking naghihintay sa kanya sa altar. At nawasak ang puso ko. Wala na akong babalikan. Hindi na siya sa akin. Sa tingin ko wala nang saysay ang buhay ko para mabuhay pa. Pero naalala ko si Angela. Kailangan kong masiguro na ligtas siya. Kailangan ako ng kapatid ko. Paano ko nakita na ikinasal si Maureen? Nakatingin ako sa isang malaking screen. Nagbayad pa si Dario na kumuha ng video para sa kasal. Ang mayroon din isang sniper na handang barilin si Maureen. Oras na nagmamatigas ako at hindi ko permahan ang gusto niyang permahan ko. Wala akong pagpipilian kundi permahan ito. At alam kong pagkatapos kong pumirma, walang sinayang sina Raymark at Dario. Nakamkamin lahat ng ari-arian ko. Pero dahil sa kanilang ginawa, the Saavedra team, kasama na rito si Erwin, found a clue of my whereabouts. Makalipas ang ilang buwan, ay nakita din nila ako. Naglaban ang dalawang grupo. Nakatakas si Raymark, while na-corner ko naman si Dario. Naglaban kami. Baril sa baril, hanggang sa pareho naming natamaan ang isa't isa. Nagdilim ang aking paningin, iyan ang huli kong naalala. Ang sumunod na nangyari ay nagising na lamang ako, makalipas ang 7 buwan mula sa pagkakakoma. At walang maalala. Nanatili ako sa Saavedra Islands. At habang nagte-therapy, ilang araw, ilang buwan, at umabot ng taon, na wala akong maalala. Madami akong tanong na hindi ko masagot. Parang may kulang na hindi ko maipaliwanag. Dahil wala naman akong maalala, pero ang kulang na tinutukoy ko ay nagdulot ng malaking kahungkagan at sakit sa puso ko. Para bang maliban sa alaala ko, may malaking bahagi sa akin na kinuha mula sa akin. Halos gabi-gabi akong binabangungot ng mga pangyayari na sa tingin mo bahagi ng aking mga nakalimutan na alaala. May isang batang babae na umiiyak habang tinatawag akong kuya. Lahat ng mga nangyari sa aking kabataan ay parang nakikita ko sa aking panaginip. Ang pagkamulat ko sa mundo ng kasamaan, ang mga sipa na nararanasan ko at sakit ng mga pasako sa katawan. Pero sa kabila ng lahat ng sakit na aking naranasan, may panaginip na siya nagbibigay pag-asa sa akin. Isang babae na bagaman blurred man ang mukha sa aking mga panaginip, pero alam kong sa puso ko, mahalaga siya sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng pag-asa para hindi sukuan ang buhay. Siya ang pag-asa ko para makaalala ako muli. Sabi naman ng doktor, malaki ang chance ko para makaalala muli. Hanggang sa unti-unting bumabalik ang alaala ko. But first, kailangan ko munang ayusin ang buhay ko. Danaya, napalingon siya sa akin. Kanina pa ako nakasunod sa kanya. Hindi ko na ipaliwanag sa kanya ang rason ko noon. Pero ngayon, handa na ako para sagutin ang lahat ng magiging katanungan niya. Alfred? Agad na namasa ang kanyang mga mata. Halata sa kanyang mukha na kahit hindi maganda ang huling pag-uusap namin noon. Pero masaya siya na nakita ako muli. Kumusta ka na? Tanong ko. Masaya ako, Alfred. Ikaw, kumusta ka na? Saan ka galing? Si Maureen. Ito agad ang nanula sa aking labi. Mga alaala pa rin na hindi ko malinaw. Pero alam kong mahal ko si Maureen. Masaya na siya. Hindi ka makapaniwala kung sino ang naging asawa niya, si Gio. Silang dalawa ang nagkatuluyan. May anak na nga sila ngayon, babae. Sayang wala ka nung kasal nila. At nung binyan nag-anak nila,
Isa ka pa naman sa ninong. Sumakit ang ulo ko pero itinago ko ito kay Danaya. Saka ko lang naalala na ikinasal na pala si Maureen. At inaamin nito sa akin ang pagbubuntis nito. Nung huli ko itong kausapin, I was going to propose at pakasalan ito. Pero nakidnap ako at hindi natuloy ang plano ko. Pwede ba tayo mag-usap? Pinaunlakan naman ni Danaya ang aking kahilingan. Humingi ako ng tawad sa kanya sa lahat ng pagkakamali ko sa kanila ni Axel noon. Ipinaliwanag ko sa kanya kung paano siya ginamit ni Dario laban sa akin. Dahil gusto ni Dario na pasakitan ang pamilya de la Cuesta. At una sa listahan nito ay ang panganay na anak na mag-asawang de la Cuesta. Pati na ang katotohanan na kapatid ko ang kanyang asawa. Na anak ako ng ama ni Axel sa labas. Pero hindi ko na sinabi sa kanya ang nangyari sa akin kaya nawala ako pati na rin ang tungkol sa amin dalawa ni Maureen. Kailangan magkaayos muna kami ni Maureen bago kami aamin sa totoong namagitan sa amin na ako talaga ang tunay na ama ng anak ni Maureen at Gio. Tutulungan kita, Alfred. Kailangan mo lang makausap sila at sabihin yung totoo. Dapat pa bang mangyari iyon? Yes, Alfred. Kailangan nilang malaman. Kahit kinakabahan pero sinunod ko ang payo sa akin ni Danaya. Kinausap ko ang mga de la Cuesta. Inamin ko sa kanila ang tungkol sa tunay kong pagkatao at kung ano ako sa kanilang buhay. Hindi ko lubos akalain na mainit akong tatanggapin ng kanilang pamilya. Pati na sa kanilang ina, kahit anak ako ng isang pagtataksil. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ang isang pamilya. Salamat, Danaya. Nakangiti kong sabi kay Danaya nang dahil sa kanya, na ipakilala ko na rin ang aking sarili sa aking ama at sa aking mga kapatid. Meron akong 7 kapatid, 6 na lalaki. Si Axel ang panganay. Mas matanda siya sa akin ng 1 buwan lang. Sana masaya ka na, Alfred, at magaan na ngayon ang kalooban mo. Hindi ko mapigilan na hindi siya yakapin. Dahil kay Danaya, hindi ako masyadong nangulila kay Angela. Ang pagmamahal ko sa kanya ay tulad lang din sa pagmamahal ko sa aking kapatid. Pero napabitaw din kaagad ako sa kanya nang napatikim ang seloso niyang asawa. Hindi mo kailangang yakapin ang asawa ko. Mariinawi ka naman ni Axel. Huwag ka mag-alala. Ito na yung huling yayakapin ko siya. Wala na sa plano ko na agawan ka pa. Mabuti naman, dahil hindi din naman ako papayag na agawin mo muli mula sa akin ang asawa ko. Nakangiti akong napatingin naman kay Danaya. Magaan na ngayon ang loob ko, Danaya. Hindi pa ako totoong masaya. Pero pangako ko sa'yo, nagagawin ko ang lahat para masaya na din ako. Tulad ng kasiyahan na nadama ngayon ng asawa mo. May babawiin lang ako. Dahil ang akin ay akin. Huli kong sinabi na babawiin ko si Maureen at ang anak ko mula kay Gio. At sisiguraduhin ko na magtatagumpay ako. Wala akong pakialam kung hindi na mabawi lahat ng ari-arian ko na inagaw mula sa akin. Ang mas mahalaga lang sa akin ay sina Maureen at Isabela.